Noong April 2016 ay may isang trahedya na pinag-usapan sa Spalding, England. 2 biktima ang natagpuan ng mga pulis sa isang bahay dito na wala ng mga buhay. Nakumpirma na halos 2 araw na pala silang lumisan bago natagpuan. Ngunit ang nakakagulat sa kasong to ay na lamang ang may pakana pala sa krimen ay isa lang palang kabataan na dalaga, edad 14 na taong gulang. Dahil sa hindi makataon niyang krimen, kaya siya ay binansagang Britain's youngest female double murderer. Matagumpay niyang nagawa ang krimen dahil sa tulong rin ng kanyang kasabwat. Ngunit ano kaya ang motibo ng dalagang to? Bakit niya ginawa ang nakakakilabot na krimen? Tara, samahan niyo ako muli at sabay-sabay nating tunghayan ang Spalding double murder case. Ang Spalding Town ay matatagpuan sa District of Lincolnshire, Eastern England. Isa lang din itong maliit na lungsod at may mababa lang na crime rate. Kung may mga krimen man, ito ay ilan lang na karahasan, pagnanakaw at iba pang lower crimes. Taong 2016, ang Spalding ay tinatansya din na mayroon lang mahigit 34,000 na population. At dito nga nakatira ang isang single mom na si Elizabeth Edwards, 49 na taong gulang, at may 3 mga anak na puro mga babae. Ang panganay ay si Mary, anak na Elizabeth sa una niyang karelasyon. Ang sumunod ay si Kim at Kate Edwards, anak niya sa pangalawang partner. Pero bago sila lumipat dito sa Spalding, si Elizabeth at ang ama ni na Kim at Kate na si Peter Edwards ay nagsasama pa. Maliit pa noon ang mga bata. Subalit, kahit buo pa ang pamilya nila, ay naging imperno naman ang buhay ng mag-iina. Lulong sa pinagbabawal na gamot si Peter. Napakabayolente nito at masyadong mapanakit kay Elizabeth at sa mga bata. Ilang taon ding nagtiis ang ginang sa poder ng walang kwenta niyang asawa, at noong 2004 ay tuluyan na silang iniwan nito. Hindi man lang ito nag-iwan ng pera para kay Kim at Kate. At dahil nagmula sa Scotland si Elizabeth, kaya wala siyang ibang kakilala na malalapitan dito para hingan ng tulong. Pero ginawa niya ang lahat na paraan, makasama at mabuhay lang niya ang mga anak. Ayaw din ni Elizabeth na iwan na lang niya ang mga bata sa ampunan. Hanggat kaya niyang magtrabaho ay gumagawa siya ng mga paraan, mabuhay lang sila. Pero may isang pagkakataon na nasaktan na mismo ni Elizabeth ang pangalawa niyang anak na si Kim, matapos itong mag-alita ng kapatid dahil lang sa telebisyon. At nakonsensya naman ang ginang sa ginawa niya sa anak. Kaya siya na mismo ang nag-report sa kanyang kasalanan sa social services. Dahil dito, kinuha sa kanya ang 2 mga bata na sina Kim at Kate at inilagay sila ng social services sa foster care. Pero agad din naman silang ibinalik kay Elizabeth. At humingi na rin ng patawad ang ginang kay Kim. Ngunit hindi na nanumbalik pa ang magandang relasyon nila noon. Lumalayo na ang loob ni Kim sa ina at nagsimula na siyang magkimkim ng galit dito. Iniisip rin kasi niya na mas mahal ng kanilang ina ang bunso niyang kapatid na si Kate. Sa panahong to ay wala pang permanenteng trabaho si Elizabeth, kaya nagpalipat-lipat sila ng mga lungsod sa England para maghanap ng mapapasukang trabaho. Hanggang sa lumipat na sila sa Spalding Town at dito na rin sila nagtagal. Malaki na rin ang panganay ni Elizabeth na si Mary. Nag-asawa na ito at lumipat na sa Derby. 70 kilometro ang layo mula sa Spalding. Kaya ang kasama na lang niya sa bahay ay ang 2 mga anak na sina Kim at Kate. Nagtatrabaho naman si Elizabeth sa isang primary school sa Spalding bilang dinner lady o server sa kantinang paaralan. Kaya kilalang kilala na siya ng mga mag-aaral at mga guro. At maliban dito, kung wala siyang trabaho sa kantin, ay voluntaryo naman siyang nagtatrabaho sa isang charity shop, mga community events, at maging sa simbahan. Kaya maraming mga kakilala at mga kaibigan sa lungsod si Elizabeth. Subalit, hindi rin niya namamalayan na nagkaroon na pala ng nakababahalang personalidad ang middle child niya na si Kim. Naging malihim na ito at madalas nang nakikipagtalo sa kanya. Iniisip rin kasi ni Kim na mas prioridad ng ina ang kapatid niya si Kate.
Hanggang sa dumating ang araw na natagpuan na lang ni Elizabeth ang liham ni Kim. Naglalaman ito ng pagbabanta sa kanyang sarili. Sa takot ng ginang, kaya agad na siyang nagpa-arrange ng psychiatric appointment para kay Kim. At napatunayan na walang sakit sa pag-iisip ang dalagita. Kaya nagpabook na lang si Elizabeth ng family counseling para magabayan ng husto at mabago si Kim. At matapos nito ay unti-unti nang nanumbalik ang magandang relasyon nilang mag-ina. Pero hindi din ito nagtagal dahil bumabalik-balik pa rin si Kim sa pagkakamuhi niya sa kanyang ina. Simula noong nakilala ng dalagita ang isa ring kabataan na si Lucas Markham. Naging kaibigan niya ito at naging kakampi dahil pareho silang dalawa na may mga pagkakatulad. Lumaki din pala si Lucas sa isang magulong pamilya. Bata pa lang ito noong pumanaw ang ina dahil sa malubhang sakit. Kaya naiwan si Lucas sa kustodiya ng kanyang ama na isang alkoholik at bayolente. Sa murang edad pa lang niya ay sinasakta na siya noon ng ama. At dahil dito, siya ay inilagay sa foster home. Pero sa ibang kadahilanan ay nakailang beses na din siyang inilipat sa iba't ibang foster homes. Hanggang sa kinuha na siya ng kanyang auntie na nakatira sa Spalding. At dito na nga nag-aral si Lucas. At naging schoolmate niya si Kim Edwards. Taong 2015, noong nagsimula na silang magkarelasyon, sa edad lang nila na 13 taong gulang. Isa namang bully at agresibong mag-aaral si Lucas, kaya madalas itong ipinapatawag sa disciplinary class. Ngunit baliwala lang ito kay Kim. Para sa kanya ay siya lang ang nakakaintindi kay Lucas. Ganon din si Lucas kay Kim. Subalit, sa edad nilang to ay naging intimate na din sila sa isa't isa at hindi na din nakafocus sa pag-aaral si Kim. Bumaba na ang kanyang grado dahil naging obsessed na siya sa relasyon nila ng nobyo at naging dahilan ito sa sunod-sunod na alitan nila ng ina niya si Elizabeth. Gusto sana ng ginang na maghiwalay na silang dalawa at mag-focus na lang sana si Kim sa pag-aaral. Isa pa, alam na ni Elizabeth ang reputasyon ni Lucas. Ngunit, ang mga pagpapayo niya ay hindi rin sinunod ni Kim at mas lalo pa itong nagalit sa kanya. Kaya maging ang nakatatanda niyang kapatid na si Mary ay pinayuhan na din siya. Ngunit sa huli ay wala siyang pinakinggan. Sa paglipas ng mga buwan ay mas lalong naging intense at toxic ang relasyon ng dalawang kabataan. May mga araw na sinasakta na si Kim ng nobyo. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin siya nakipaghiwalay. Dahil ayon pa niya ay naiintindihan niya ang pag-uugali ni Lucas. October 2015 ay gumawa na naman ng eskandalo ang magkasintahan. Naglaya sina Kim at Lucas, sakay sila ng kanilang mga bike, may dalang kaunting pagkain at mga damit. At kung saan-saan na din hinanap ni Elizabeth si Kim. Ang mga pulis at mga kakilala ng pamilya nila ay nagtulong-tulong rin sa paghahanap. At matapos ng 6 na araw, ay natagpuan na sila. Natagpuan sila ng mga pulis na nagtent lang sa liblib na bahagi ng Spalding. Matapos nito ay pinagbabawalan na ni Elizabeth na makipagkita pa si Kim kay Lucas. Kaya mas lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Sa kabila nito ay sekreto pa rin silang nakikita sa garden kung wala sa bahay si Elizabeth. Year 2016 ay pareho na silang dalawa na 14 na taong gulang. At masama pa rin ang loob ni Kim dahil sa paghihigpit ng ina. At buwan ng Marso ay muli na namang nagtangka ang dalagita na tapusin ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom niya ng painkillers. Nailigtas pa ang buhay niya dahil agad siyang naisugod ng kanyang ina sa ospital. Pero matapos nito ay hindi pa rin nawala ang galit ni Kim sa ina. At nagpatuloy pa ito noong April 2016. Maging sa mga post niya sa social media ay mapapansin talaga ang galit niya sa ina. Ang larawan niyang ito at ang pagpapalitan nila ng mga comments ng ina niya ay 10 araw lang bago ang trahedya. At sa mga araw na to ay hindi na pumasok pa sa paaralan sina Kim at Lucas. Pero nagsimula na silang mag-usap ng isang nakababahalang plano. At kapag nagtagumpay daw sila ay saka naman nila tatapusin ang kanilang mga sarili para daw wala nang makapagpahiwalay pa sa kanila. Pero bago nagtagumpay ang magkasintahan, ay 2 beses pang pumalpak ang kanilang plano. Una ay noong April 11, pero nakatulog si Kim buong gabi,
kaya hindi niya napagbuksan si Lucas. April 12 ay inulit na naman nila ang plano. Pumalpak din ito sa kaparehong rason noong April 11. At noong April 13 ay ang huling subok nila sa plano. Sa gabing to ay nagtungo na si Lucas kina Kim. Dala niya ang bag na may lamang mga kutsilyo. At sa pagkakataong to ay gising na si Kim. At pinapasok naman niya ang nobyo mula sa bintana ng kanilang restroom. Pero bago nila i-execute ang krimen, ay nagbago ang desisyon ni Kim. Ayon pa ng dalagita ay hindi na lang daw siya sasali sa paggawa ng krimen, kundi si Lucas na lang daw mag-isa ang gagawa. Ibig sabihin lang nito ay wala pa rin talaga siyang natirang awa sa kanyang pamilya. Sumang-ayon naman si Lucas, kaya pumasok na ito sa kwarto ni Elizabeth. Habang tulog ang ginang, ay pinunteriya naman ni Lucas ang leeg nito gamit ang kutsilyo. Inuna ni Lucas ang leeg para ma-damage ang vocal box nito, para hindi na ito makasigaw at hindi rin maalerto ang bunso na si Kate. Patuloy lang siya sa pag-atake sa ginang at sabay pa niyang tinabunan ang mukha nito ng unan. Habang ginagawa ito ng binatilyo, ay nasa labas lang ng kwarto si Kim, nakikinig at naghihintay na matapos ang nobyo. At ang nakakagalit ay hindi rin siya naawa sa kanyang bunsong kapatid. Hindi niya pinigilan ang nobyo, pinapasok rin niya ito sa kwarto ni Kate. Tinapos din ito ni Lucas sa parehong paraan kay Elizabeth. 13 taong gulang lamang si Kate at 49 na taong gulang naman si Elizabeth. Matapos ng krimen ay nagbago rin ang isip ng magkasintahan. Hindi na nila tinuloy pa ang unang napagplanuhan na tapusin ang mga sarili. Sa halip ay sabay pa silang naligo para tanggalin ang mga bakas ng go sa katawan ni Lucas. At nagkaroon pa sila ng intimate na pagsasalo sa sopa ng sala. Pagkatapos ay kumain naman sila ng ice cream at snacks, sabay sa pagmarathon nila ng panonood ng 4 na movies ng sikat na vampire film na Twilight. Hindi na rin sila lumabas pa sa bahay, ginawa na nila itong lungga. At hinayaan lang nilang nakabulagta ang mga biktima sa mga kwarto. Sa sumunod na araw, April 15, ang nobyo ni Elizabeth ay nag-alala na dahil mahigit isang araw nang hindi sumasagot si Elizabeth sa mga tawag niya. Maging ang auntie ni Lucas ay nag-alala na rin dahil mahigit isang araw na niyang hindi nakikita ang pamangkin. At nalaman din na ilang araw nang missing in action sa paaralan sina Kim at Lucas. Kaya nag-report na ang auntie ni Lucas sa mga pulis at pinapunta niya ang mga ito sa Edwards residence. Dahil hinala niya ay magkasama lang ang dalawa. Paulit-ulit naman kumatok ang mga officers, ngunit hindi sila pinagbuksan. Kaya puwersa na lang silang pumasok sa loob. At naabutan naman nila ang dalawang kabataan na nasa sala lang at wala palang nangyaring masama. Kaya nagtanong ang mga officer sa dalawa kung nasaan na si Elizabeth Edwards para makausap nila ito ng masinsinan. Pasimpleng sumagot naman si Lucas na umakyat na lang daw sila sa taas para tingnan doon. At gulat na lang sila nang makita ang hindi makataong nangyari sa ginang. Nagkalat ang mga go nito sa higaan at sahig. At hindi din nila halos masikmura ang nangyari sa 13 taong gulang na si Kate Edwards. Agad naman nilang inaresto ang magkasintahan. Sa interrogation ay inamin naman ni Lucas ang mga nangyari at itinuro niya si Kim na nag-utos sa kanya. Pero nang kinausap na ng mga pulis si Kim ay hindi rin sila makapaniwala sa mga binitawan nitong mga salita at masasabi nila na si Kim na ang pinakawalang pusong dalaga. Hindi man lang ito nakonsensya at sinabi pa nito mismo na masaya daw siya sa sinapit ng kanyang ina at kapatid. Maliban sa pag-amin niya sa detective, ay umamin din si Kim sa psychiatrist na sumuri sa kanya, kay Dr. Joseph. At konklusyon ni Dr. Joseph ay walang mental disorder si Kim, kundi nahihirapan lang siyang maging bahagi ng pamilya niya. Hindi siya nasisiyahan at labis ang pagsiselos niya sa kapatid. Sa araw ng trial ay agad nang nag-plead na guilty si Lucas. Ngunit si Kim ay lakas loob na nag-plead na hindi guilty. Marami namang nagbigay ng statement, lalong-lalo na ang mga psychiatrist na sumuri kay Kim. Ayon ni Dr. Joseph, maliban sa galit ng dalaga sa ina at pagsiselo sa kapatid, ay isa din na naging factor sa krimen ang intense at toxic na relasyon nila ni Lucas.
At naikumpara pa niya ang relasyon ng dalawang kabataan, kina Bonnie at Clyde, na couple criminal din noong 1930s. Pero, ang psychiatrist ng defense team ni Kim na si Dr. Chakrabarty ay nakipagtalo din. Ayon pa nito, si Kim ay mayroong adjustment disorder at matagal ng attachment issue sa pamilya, resulta ng hindi magandang relasyon nila ng kanyang ina. Ang disorder daw na ito ay nagtagal pa dahil sa mga nakababahalang kaganapan sa buhay ni Kim. Ngunit, noong huling araw ng paglilitis, noong November 2016, ay napatunayan ng guilty sa double murder ang dalawang magkasintahan. At naniniwala ang prosecution na si Kim Edwards ay nilamon ng galit sa kanyang ina at pagseselo sa kanyang kapatid. Ang dalawang kabataan ay pareho namang sinentensyahan ng life in prison, minimum of 20 years. Pero matapos mag-appeal ni Kim at Lucas ay na-reduced ang kanilang sentensya. Mula sa 20 years ay naging 17 and a half years na ito. Mas pinag-usapan ang kaso nila sa buong Britanya dahil si Kim at Lucas ang pinakabatang double murderer sa kasaysayan. 14 lang silang dalawa noong ginawa ang krimen. At si Kim Edwards ang pinakabata sa mga babae. Siya ang pumalit sa title ni Lorraine Thorpe. Si Lorraine ay nabansagan din noon na Britain's youngest double murderer matapos ang krimen niya noong August 2009 sa edad niya na 15 taong gulang. At sa taong to ay si Kim na ang naging pinakabata. Binansagan din si Lucas Markham at Kim Edwards na The Twilight Killers dahil sa panonood nila ng 4 na Twilight films matapos ang krimen. At dito nagtapos ang kwento ng Spalding double murder case. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Nieva Consing, Leza Takada, Evolet Glee, Mary Po Vlog, My World, Rain Cristobal, Bilog Maldita, Maria Rivera, Adel Salinog, Nino Rambo Kalapan, Delia Ishda, Hep Hep, Snowbird, Lady Isa from Paris, Shinunaga Evelyn, Dengsi, Jaisa Mejia, V World Cyprus, It's Me Kari Family Vlogs, Ray Vargas, Tinaj D, Lexi, I Am Amiri from Albay Bicol, Pink Lips, Jan Hero Rezabal, JD Macanyas, Flerida Lopez, Christy Alinsunurin from Davao, Nuts Mix, Ning, Sweetheart Sakura at Elfie Kim.